3:00 ng madaling araw noong November 17, 1981. Nagimbal ang mga manggagawa ng nooy itinatayo pa lamang na Manila Film Center. Rumagasa ang scaffolding sa ika-4 na palapag ng gusali dahilan upang mahulog ang mga trabahante sa quick dry cement na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Nabalot ng sindak ang buong lugar. Nagkagulo at animoy isang bangungot para sa mga manggagawang naroon sa panahong yon. Pero ang malaking tanong, ilan nga ba ang totoong nasawi sa trahedya? At totoo bang minumulto ang Manila Film Center dahil marami ang nail ng buhay sa naturang gusali? Alamin natin. Noong panahon ng martial law ni Ferdinand Marcos Sr. ay itinuturing na reyna ang kanyang first lady na si Imelda Marcos. Kung ano ang naisin nito ay dapat masunod. Tipikal sa isang magarbo at ambisyosang Pilipina. Sa ambisyon ni Imelda na idaos sa Pilipinas ang Manila International Film Festival, nabuo ang kanyang plano na itayo ang Manila Film Center. Hinangad niyang maging kasing prestihiyoso ito ng Cannes Film Festival ng Pransya. Kaya dali-dali niyang kinausap ang nooy sikat na arkitekto na si Froilan Hong upang idisenyo ang nasabing gusali. Sa kagustuhan ni Madam Imelda na matapos ito agad ay minadali ang pagpapatayo nito. 3 shifts ang nagmamando sa konstruksyon. 24 oras ang gawaan. At dahil nga sa minadali upang mapagbigyan ng kapritsyo ng unang ginang ay gumamit sila ng quick dry cement. Mamaya, pag-uusapan natin kung ano ang malaking papel nito sa nasabing trahedya. Maayos naman noong umpisa ang naging takbo, ngunit habang tumatagal ay pahigpit ng pahigpit dahil sa hinahabol na deadline. 2 buwan bago ang itinakdang pagbubukas ng Manila International Film Festival ay nangyari ang isa sa pinaka-kontrobersyal na trahedya na nailathala sa kasaysayan ng Pilipinas. Bandang 3:00 ng umaga noong November 17, 1981, gumuho ang scaffolding sa 4th floor ng nasabing gusali. Dahil sa pagmamadali at pagod ng mga trabahante ay nagkaroon na ng kalituhan at kapabayaan sa tamang kaligtasan sa puok gawaan. Binasag ang katahimikan ng umaga ng iyakan at palahaw. Isang eksena na animoy sa pelikula mo lang makikita. Ayon sa mga report, pinagbawalan umano ang pagpasok ng mga rescuers at ambulansya sa loob ng ilang oras. Isa sa mga dahilan marahil ay ginagawa pa ang naratibo na gustong ipagsiksikan ng gobyerno para paniwalain ang mga tao. Panahon ito ng diktatorya ni Marcos. Dapat naaayon lahat sa naratibong papabor sa gobyerno. Nang payagan ng makapasok ang rescuers at media, ay tumambad ang mga kalunos-lunos na sinapit ng mga trabahante. At dahil hawak ng palasyo ang naratibo, ay hindi matiyak kung ano nga ba talaga ang totoo. May mga pahayag na 168 umano ang bilang ng mga namatay. May iba naman na 26 lamang. At ang pinakamalaking tanong, totoo nga bang may mga ibinao na lamang sa quick dry cement upang mapagtakpan ang kapabayaan ng gobyerno? Ang trahedyang ito ay hindi lamang nakatala sa kasaysayan, kundi pati na rin sa talaan ng mga kahindik-hindik na lugar dito sa Pilipinas. Ito umano ay pinamumugaran ng mga ligaw at hindi matahimik na kaluluwa. Mga kaluluwang naghahanap ng hustisya. Ilang beses na itong na-feature sa mga Halloween segments ng iba't ibang TV networks at naging paksa na rin ng ilang vloggers. Nalaglag at nasira ang scaffolding. Bagamat binalot ng kontrobersya, ay itinuloy pa rin ang konstruksyon ng gusali at binuksan pa rin ang Manila International Film Festival noong January 18, 1982. 2 buwan lamang matapos ang malagim na trahedya. Parang walang nangyari, tuloy ang palabas.
Mahigit 3,000 foreign guests ang dumalo kabilang ang mga international actors, directors, producers at journalists. Itinanghal rito ang mga pelikula mula sa 39 na bansa. Tumagal din ang MIFF ng ilang taon, ngunit hindi man lang ito naabot ang lebel ng prestihiyosong Cannes Film Festival hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa karimlan. Noong 1990 matapos ang isang lindol ay nagtamo ang gusali ng pinsala. At dahil sa minadali at palpak ang pagkakagawa nito ay tuluyan ng inabandona ang gusali. Ang dating simbolo ng kapangyarihan at ambisyon ay naging tema na lamang ng iba't ibang misteryo at katatakutan. Ngunit matapos ang mahigit isang dekada ay isinailalim sa isang rehabilitasyon ang Manila Film Center. Ang nagastos sa proyekto, tumataginting na 300 million pesos. Nang matapos, pinarentahan ito sa Amazing Show, isang Las Vegas-style theater show. Nabuhay at kuminang muli ang nooy isang haunted landmark sa Maynila. Nagtuloy-tuloy ang mga shows at dumating pa sa punto na kinilala ito internationally. Maraming turista ang dumayo at animoy natabunan na ang madilim nitong nakaraan. Hanggang sa lumipas ang isang dekada, unti-unti na namang lumamlam ang kinang ng naturang establishmento. Kumonte ang pumupunta, tumamlay ang negosyo. At noon ngang 2013 ay muling tinamaan ng sakuna ang gusali. Nasunog ito na tila ba'y iniukit sa tadhana ang kamalasan ng lugar na ito. Sa ngayon, ang gusaling simbolo ng kapangyarihan at karangyaan noong panahon ng diktatorya ay muling ginupo ng karimlan, abandonado at muling naging tahanan ng samot-saring kwentong katatakutan. Katulad ng Manila Film Center, ang Pilipinas ay dapat na maganda, marangya at matayog. Ang problema, pinamumunuan pa rin tayo ng mga swapang, kurap at mga magnanakaw. Kaya narito tayo, hindi makausad sa trahedya ng nakaraan, nananatiling lugmok, mahirap at patuloy na pinagnanakawan.